Ang pagiging negosyante ay ang trabaho niyan ay magsosolve ng problema. Kaya, bagong utang na naman tayo. Okay, good morning guys. So, day in my life. Kasi nung honor nga mo kog Davao. Ay, so ihatid ko pala tong aircon na tong dalawa. Kasi nasira yung aircon namin doon. So, biyahe na naman tayo ngayon. Kaya, trabaho na. Let's go. Okay guys. Bumaba na siya. Ang dating 1 bar ko dito guys, nasa 4,000 yung 2 bars. 3 to 4 na lang. Baba niya. 93 na lang pala yung diesel. That's 77. Punta ko ngayon ng Davao. At maghatid ako ng aircon. Bye-bye. So, muna itong branch guys sa Davao, Santa Ana. At pang siya sa Paper Tree. Then, Zell Salon. Tapos, Gmall yan sa likuran niya. Tabi ng Ice Giant at Sneakers. So, ito pala yung aircon natin na pinaayos. At may customer na tayo ngayon. Good morning, everyone. So ito yung itsura ng branch natin sa Santa Ana. Napakaganda, napaka malinis tingnan, no? At ito yung papalitan nating aircon. Yan. So may nag-ayos na sa likuran. Tatanggalin niya yan. So yun, trabaho, ibababa ko muna yung gamit. Yung aircon pala. Good morning. Okay, so ito yung aircon natin. Na pala, may baon pa rin tayo. Harap na magutom. Time check natin ay 11 na, pero di pa tayo nag-almusal. So bababa ko lang to guys. Tara. Ano man yan eh. Hadlock sila. Ha? Itong uban ba? Wala ni balik. Sir, mahaw ta sir? Ha? Di mo yung pinakanindot na ako. Andron tipid ba? Oo. Maniging yun nila nga. Healthy na, tipid pa. Mas may oras. O, alas 11. Alas 11.05. Karoon nga rin mo nang hindi ko alam mo karoon niya ang pauso daw ng tulog kakananan ng mga makabagong na. Dapat daw kung isa lagi. Kaya sara mo kaon? Nood bitaw sir? Alam nyo, isa sa mga na-realize ko ngayon sa buhay bilang negosyante ay ang pagiging isang negosyante talaga ay laging kinakaharap ng problema. Yan. Kasi, alam nyo, is tuwang-tuwa ako last month, no? Kasi nung tinitingnan ko yung mga bayarin, yung mga loans namin, yung mga utang namin, akala ko kasi, last month, chinecheck ko siya, yung TV namin, 2 months na lang, fully paid na. Yung TV namin sa salon, dalawa yung kinuha ko. Yung laptop na inutang namin para sa office, ngayong mga August, magpe-paid, fully paid na rin, no? Yung sofa, malapit na rin fully paid. Pero na-realize ko na, nga no, negosyante pala ako. Nakalimutan ko na ang isang negosyante ay hindi basta maubos ang iyong problema. Tuloy-tuloy yan, no? Akala ko fully paid na, di na ako mangungutang. Pero eto ngayon, dito ako sa Davao, bit-bit ko yung aircon, no? Nagaling na inutang ko sa MCOR. Kasi nga etong luma naming aircon nagka-problema, no?
ayaw nang gumana. Dalawa naman yung aircon namin sa Davao, pero yung isa kasi is maliit lang siya, no? Nasa mga 1.5 horsepower. So, sa laki ng lawak ng area namin, kailangan namin ng dalawang aircon. So, nagkataon kasi na may customer na nagre-reklamo. Kasi bakit daw ang init? Kasi kung pumunta siya, sira yung aircon. So, ganun talaga, no? Ganun talaga bilang isang negosyante, no? At naniniwala kasi ako na ang pagiging negosyante ay hindi ka gagana kung wala kang problema. Ang pagiging negosyante ay ang trabaho niyan ay magsusolve ng problema. Kaya, bagong utang na naman tayo. Sino nakaka-relate dyan, no? Na mga may bagong utang ngayon, no? Kaway-kaway naman dyan. Comment ka naman sa baba. Na yung akala mo, fully paid na yung dati mong inutang, meron palang bagong utangin. Sige. Comment ka sa baba. At ilikan natin. Dahil isa sa pinaniniwalaan ko bilang salon owner, na responsibilidad mo bilang may-ari, bilang owner, na mapalaki ang iyong salon business para makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa maraming empleyado. Kaya galingan natin. Bye-bye. Trabaho pa tayo.